Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. You cannot do this, Rafael. Ikaw na ang naitalaga ng board bilang CEO. You can turn your back now because you had misunderstanding with my daughter. Galit na wika naman ni Mr. Tantoco kay Rafael nang puntahan niya ang matanda sa mismong bahay nito. Hindi ito nag-report sa opisina dahil siya ang namamahala doon. But what he found about during Divina's and my conversation was enough to turn his back on that company. Hindi siya magpapagamit sa mga mayayamang katulad ng pamilyang ito na may pansariling interes. I quit, Mr. Tantoco. You had planned this all along. Hindi ko na kayang pakisamahan pa ang anak nyo na wala nang ginawa kung hindi sundan ako kung saan man ako magpunta. She even took a picture of us when I tried to save her from stubbornness. Sent it to my wife and put a malice that we're having an affair. Pagpasensyahan mo ng anak ko, Rafael. Hindi na yun mauulit. Hindi na talaga mauulit. Dahil nakapagpasya na ako. May sakit ang anak mo, Mr. Tantoco. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niyang makipagtulungan sa isang psychiatrist para matulungan siya. Sino may sabi na may sakit ang anak ko? May sakit ang anak ko sa utak? 2 miyembro ng board ang nakausap ko kanina. At naiintindihan nila kung ano ang naging desisyon ko. Sa kanila rin nanggaling ang katotohanan. Ilang beses na nangyari kay Divina na nagkagusto sa lalaki at nakasira ng pamilya. At hinayaan mo yun, Mr. Tantoco. At sino ang 2 miyembro na yun na sinasabi mo? Sian at Bernard. Sa kanila ko rin nalaman na kailan lang ay ibinenta mo ang ilang shares mo sa kanila dahil paubos na rin ang pera mo sa kabibigay mo sa luho ng anak mo. Ako pa rin ang may-ari ng Tantoco Corporation. Nawala na ang katayugan sa tinig na matanda na kahit paano ay gusto niyang maawa rito. Pero kapag nabili na nila ang shares ko, ay sila na ang magiging major shareholder ng kumpanya. Lahat ng desisyon ay manggagaling sa kanila. Please, don't do this, Rafael. Tuluyan ang nawala ang kulay sa mukha nito. Nasobrahan ka ng pagbibigay ng luho sa anak mo. Umabot na sa puntong pati ang mga taong may damdamin ay iniisip na niyang kayang bilhin at paikutin sa mga palad nyo. Matayog ang pangarap ko dahil para iyon sa mga anak ko. Pero hindi ko hahayaan ang pangarap na yon ang sumira sa pamilyang pinapangarap ko noon pa man. Goodbye, Mr. Tantoco. Abogado ko na lang ang makikipag-usap sa inyo. Pagkaalis niya sa mansyon ng mga Tantoco, ay nag-drive siya papunta sa townhouse nila ni Cassandra. Balak niyang umuwi sa La Union bukas na bukas din. Doon na ulit sila maninirahan at magpapalago ng kabuhayan hanggang maitayo niya ang distillerhiya sa hacienda. Tulad ng usapan nila ni Bernard Aguas, sila na ngayon ang magiging business partners dahil magkakaroon ng branch ang Bernard Corporation sa norte na siya ring mamamahala. Mabait pa rin ang Diyos dahil ilang panahon na lang nakasama ang mag-amang Tantoco ay natuklasan niya ang plano ng mga ito. May gusto si Divina sa kanya at hinihiling nito sa ama na mapalapit sa kanya. Her infatuation turned into obsession. Pero nakita niya kung gaano ka-obsessed si Divina noong nasa Cebu na sila. Nakapangalan sa kanya ang hotel kung saan siya nakareserba roon. Pero nagpresenta ito bilang asawa niya na ikinagulat niyan talaga. Nang malaman niyang doon din matutulog si Divina sa silid na yon, ay lumipat siya ng ibang hotel. Pero na magkayayaan silang uminom ng mga bagong kaibigan na nakilala niya sa business conference, sumulpot uli ito at nagpakilala bilang anak ni Mr. Tantoco para makasali sa grupo nila. She started to flirt, to catch his attention, at lahat yun ay naiwasan niya. Until she got herself drunk. Alam niyang sinadya ni Divina yon para wala na siyang kawala rito. Walang ibang tutulong sa dalaga kung hindi siya
At ang simpleng pagtulong na yon ang ginamit ni Divina para iparating kay Cassandra na nagtaksil siya sa asawa. Kinumpronta niya si Divina kaninang umaga at lumabas nga ang totoo. Hindi na nito maitatanggi ang katotohanan dahil narinig niya ang pag-uusap nito at ni Mike na malaki ang pagkakainggit sa kanya bilang bagong CEO ngayon ng Tantoco Corporation. Totoong planado ang pag-merge ng Tantoco at ng E-Wines para mapalapit siya kay Divina at masira ang pagsasama nila ni Cassandra. Kung magiging CEO nga naman siya at maging asawa niya si Divina, lalaki ulit ang shares ng mga Tantoco na unti-unti nang lumiliit dahil walang katapusang luha ng dalaga ng anak ni Mr. Tantoco. Ngunit ang pagmamahal niya kay Cassandra ay hindi kayang sukatin. Ilang beses na niyang sinabi iyon sa asawa niya. Mabubuhay at mamamatay siyang ito lang ang iibigin. Kaninang hindi sagutin ni Cassandra ang mga tawag niya, ay nagmamadali siyang umuwi. Natatakot siya sa pwede nitong isipin. Pero pagdating niya sa Maynila ay nalaman niyang sumunod ito sa kanya sa Cebu. Tinatawagan niya ito pagdating niya sa bahay nila, pero hindi pa rin ito sinasagot. Kapag nalaman naman ito na nasa Maynila na siya, ay babalik na ito kaagad. Kinailangan niya munang ayusin ang pagre-resign niya para handa na silang umuwi sa La Union anumang oras. Kinasasabikan na rin niya ang buhay roon. Sinubukan niyang ipagpalit para sa katuparan ng isa pa niyang pangarap noon. Sir Rafael, si Ma'am Cassandra ho isinugod sa ospital. Humahangos ang katulong pagdating lang niya sa driveway. Anong nasa ospital? Sino ang may sabi? Agad umahon ang dibdib niya. Hindi maipaliwanag ang takot. Divina. Tiyak na nagkita ang dalawa sa hotel. Oh my God. Hawak ng biyanan ang telepono nang pumasok siya sa kabahayan. Kahit ito ay namumutla sa pag-alala kung ano ba ang nangyari sa anak nito. Tumawag ang hotel sa Cebu, Rafael. Kailangan mong bumalik roon dahil naabutan nilang walang mali ang asawa mo. Kinuha niya kaagad sa kamay ng biyanan ang telepono at tumawag siya kay Bernard. My wife is in danger, Bernard. She's in Cebu, thinking that I was still there. Hindi ko alam kung ano ang nangyari at mamamatay ako sa kaba sa kakaisip kung kumusta na ang kalagayan niya. Please help me. Halos magmakaawa siya sa tulong dahil wala siyang ibang malalapitan. Napakalayo ng Cebu para madaluhan niya kaagad ang asawa. Sige, Rafael. Pupuntahan ko na din siya ngayon kung saang hospital siya dinala. Magpakahinahon ka. Kahit papaano nakabawas sa problema niya si Bernard. Ibinigay niya ang detalye kung saan daw dinala si Cassandra. Ayon sa staff ng hotel. Parot parito siya sa silid habang naghihintay ng tawag mula kay Bernard na mabuting tinapos muna ang business conference nito. Kung hindi ay baka nauna pa siyang bawian ng buhay sa tindi ng pag-alala niya sa asawa. Kayo ho muna ang bahala sa mga bata, Mama. Huwag mo silang alalahanin, anak. Pumalik ka sa Cebu at dalhin mo dito sa Maynila ang asawa mo. Paano ba nangyaring isinugod siya sa ospital? Dahil nawala ng malay? May sugat pa daw sa noon na patuloy sa pagdurugo. Tumawag pa siya kanina at nagsasabing babalik na siya. Ang sabi pa niya, ihalik ko siya sa mga bata. My God, Rafael. Ayokong isipin na huling habili na yun ni Cassandra. Kailangan makaligtas ang anak ko sa kapahamakan. Tuloy-tuloy ang pag-iling niya na hindi masagot ang biyanan. Lalong umahon ang pag-alala niya nang marinig ang kwento tungkol sa pagkawala ng malay ni Cassandra at ang sugat sa noo nito. Paano niya madadaluhan ang asawa ngayong nasa Maynila na siya? May flight naman na pabalik sa Cebu ay 5 oras din ang bubunuan niya sa biyahe. 5 minuto makalipas bago siya tinawagan ulit ni Bernard. Ipagdadrive ka ng piloto papunta dito sa Cebu, Rafael. Si Justin ang maghahatid sa'yo dito. Nasa Alonte Hotel lang yun. Kailangan ka ng asawa mo dito, Rafael. Kumusta siya? Is she out of danger? Can I talk to her? Sunod-sunod niyang tanong, halos hindi siya huminga sa paghihintay ng sagot dito. Tulog siya, Rafael. Ang sabi naman ng mga doktor ay maayos na ang kalagayan niya. Pero sa ngayon ay hindi pa siya pwedeng ialis sa ospital dahil inoobserbahan pa ang kalagayan nila. Nila? Yes, Rafael.
Your wife is pregnant. Natutup niya ang bibig kasabay ng paglaglag ng mga luha sa mga mata. Pero hindi niya napigilan ang paghikbi na hindi makaalis sa pandinig ni Bernard. They will be fine, Rafael. Huwag ka mag-alala. Nakabantay naman ako sa kanila at hindi na sila malalapitan pa ni Divina. Sa ngayon ay hawak na siya ng mga pulis. Pwede ka na mapanatag. Maraming salamat, Bernard. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo sa amin ni Cassandra. No problem, Rafael. I'll see you later. Kumusta ang anak ko, Rafael? Tanong naman ng biyanan niya na kanina pa ay nasa tabi niya at nakikinig pero walang idea kung bakit may luha sa mga mata niya. Nasa hospital pa daw ho at tulog. Pero ang sabi ni Bernard ay maayos naman daw ho ang kalagayan niya. Salamat sa Diyos. Usal nito na nawala na ang pag-alala sa mukha nito. Siya naman ay hindi pa rin alam kung dapat ba siyang mapanatag. Cassandra is pregnant again. Ipinapangako niyang uuwi na sila sa La Union para doon manirahan ng tahimik at masaya kasama ang buo niyang pamilya. Kanina pa siya nakatitig sa asawa na tulog na nakahiga sa hospital bed. Nagising daw ito kanina na sandali pagkatapos ay natulog ulit. Hindi ito iniwan ni Bernard hanggat hindi siya dumarating. Agad niyang niyakap si Cassandra at hindi na binitawan ang kamay nito. Mabuti na lang dahil maliit lang naman ang sugat sa noo nito at tumigil rin daw ang pagdurugo. Nang tumayo naman si Bernard, ay doon lang siya bumitiw at hinarap ang kaibigan. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo na ibinigay sa amin, Bernard. Tatanawin kong malaking utang na loob ang lahat ng ito. Ano ka ba? Huwag mong isipin yon. Hindi namin alam na ganyang kalala ang pagkagusto ni Divina sa'yo. Kaya't hindi ka namin nabigyan ng babala. Akala rin namin ay nagbago na siya. Base sa mga kwento niyo na nakaraan, kung paano binayaran ni Mr. Tantoco ang mga babaeng asawa ng mga nasirang pamilya dahil sa obsesyon niya sa mga lalaki na gustuhan, wala siyang ipinagbago. At ngayon ay wala akong ibang maramdaman kung hindi galit. Kahit nagkataon na mahirap ako, hindi ko ipagbibila ang dignidad ko at hindi ko ipagpapalit ang pamilya ko. Tinawagan ko na si Uncle Hugo para puntahan ang anak niya rito. Ihanda mo ang sarili mo dahil tiyak na aarigluhin ng abogado ang kaso, lalo na't ikinakailan ni Divina na siya ang unang nanakit kay Cassandra. At tinawag niya itong self-defense, na asawa mo raw ang sumugod sa kanya at ipinagtanggulang niya ang sarili. Hindi niya pwedeng gawing sinungaling ang asawa ko, Bernard. You know this kind of woman, Rafael. Sa pamilya namin ay hindi na mabilang ang ilang babae na nagtangka na manira ng pamilya. Mabilis din siyang umiling. Hindi na niya ipakikipagsapalaran ang kaligtasan ng buo niyang pamilya. Uuwi na kami sa La Union para sa hacienda na ako ulit tututok. Cassandra suggested it before, but I didn't listen. Kailangan pang umabot sa ganito bago ako nakinig. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Tinapik naman ni Bernard ang balikat niya. Ginawa mo naman ang lahat na makakaya mo para sa mag-iina mo. At dumaan naman talaga tayong lahat sa pagsubok. At hindi natin dapat iwasan yon. Those trials will make us stronger. Wika nga ng kasabihan. Tinitigan niya ang asawa mula sa kinatatayuan nila ni Bernard. Walang problema kung ibigay sa kanya lahat ng pagsubok. Kakayanin niyang lahat yon. Basta masiguro lang niyang ligtas ang mag-iina niya. Babalik na ako sa hotel para maasikaso mo naman ang asawa mo. Sa palagay ko'y kanina mo pa gustong yakapin ulit. Sa Maynila mo na asikasuhin ang kasong isasampa mo kay Divina. Kailangan ka ngayon ng asawa mo. Maraming salamat ulit, Bernard. Pati na rin sa buong pamilya ninyo. Anytime, Rafael. Hindi ito ang huli nating pagkikita, hindi ba? See you next month for the preparation of Aguas Distillery Corporation, new plant in the north. Inilahad niya ang kamay na tinanggap naman ni Bernard. Welcome to my company, Rafael. Muli siyang tinapik sa balikat sa kanilisan ang pribadong silid ng hospital. Umupo siya sa tabi ni Cassandra na gumising na ng sandaling iyon. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay nito. Andito ka, Rafael?
Paos pa ang tinig na magsalita ito. Kumusta ang pakiramdam mo? Sa halip na sumagot ay kinagat nito ang labi habang pinipigil ang sarili na umiyak. Kumawala ang ilang butil ng luha sa mga mata nito na hindi niya naiwasang umiyak. Please don't cry. Hindi na makakalapit pa si Divina sa'yo, sa akin o kahit sinong miyembro ng pamilya. I'm sorry sa pagdadala ko ng kaguluhan sa pamilya natin. Hinding-hindi na mauulit yung love. Narinig ko sa doktor na buntis ako. Nakangiti siya ng tumango rito. Napalis din ang bigat sa dibdib niya. Nangumiti na si Cassandra sa kanya. Uuwi na tayo sa La Union bukas na bukas din. Abogado na mag-aayos ng pagsampa ng kaso laban kay Divina. Hindi kita iiwan dito, Rafael. Nangako ako na susuportahan kita sa pangarap mo. At hindi ako lalayo dahil lang sa banta ng isang baliw na babae. Thank you, love. Despite the danger you have gone through, you didn't give up on me. Pero nakalimutan mo yatang makinig sa sinabi ko. Ang sabi ko, uuwi tayo. Hindi ikaw lang at ng mga bata. Tayo? Paano ang pagiging CEO mo, Rafael? Nag-resign na ako pagbalik ko ng Maynila. Hindi ko pa nalaman ang tungkol sa nangyari sa'yo. Ipinagbili ko na rin ang shares ko kay Bernard. Uuwi na tayo sa asyenda katulad ng gusto mo. Doon tayo mamumuhay ng matiwasay at masaya. At sa tingin mo, wala nang tulad ni Divina sa La Union? Napakaraming babaeng gusto ka pa rin matikman kahit pinagsawaan na kita, Rafael. Isang malutong na halakak naman ang pinakawalan niya. Sa puntong iyon ay tiyak niyang mabuti na ang kalagayan ni Cassandra. Tuluyan ang nawala ang tinik sa dibdib niya na kanina'y dahilan ng halos hindi niya paghinga. Pinagsawaan mo na nga ba ako? It was a joke. Bawi naman niya rito sa biro. Pero ang ibig ko lang sabihin, kahit saan tayo magpunta ay may mga babaeng magtatangka na sirain ang pagsasama natin. Nananatili naman tayo matatag, hindi ba? Bakit mo kailangan isakripisyo ang pangarap mo? My ultimate dream is to make you all safe and happy. Iyon lang, Cassandra. Lahat ng ibang bagay na pinapangarap na sinasabi mo ay walang silbi. Kung kayo naman ang maisasakripisyo ko. Masarap na ang buhay natin sa La Union. Bakit pa kasi ako naghangad ng mas masarap pa roon? Baka kasi gusto mo ng ibang putahe. Muli siyang humalakhak ng malakas. Ibang putahe? Kailan ako umangal sa luto na inihahain mo? Inilapat niya ang kamay sa tiyan ni Cassandra. Are you a girl or a boy? Or another girl or boy? Kaya pala nahihilo ako habang kinakausap ko si Divina. Dapat ilalampaso ko siya sa sahig. Ako tuloy ang nilampaso niya. Gusto kitang kagalitan sa pagsugod mo dito sa Cebu nang hindi malang ako kinakausap muna, Cassandra. Sumeryoso siya ng alalahanin ang tungkol kay Divina. Pauwi na ako sana na Maynila, sana hinintay mo na lang ako doon. Malay ko ba? Gusto kong mahuli kayo sa akto para makapagsampa ako ng kaso sa babaeng yun. Mahuli sa akto? Ni dulo ng daliri niya hindi ko pinagnanasaan. Paano mo kami mahuhuli sa akto? Ang larawang nakita mo, set up lang yon. Pero dahil hindi niya makontrol ang pag-inom niya ng alak, tulog na siya na nasa bar pa lang. Kaya wala akong choice dahil alam ng lahat na iisang kumpanya lang kami. Ako lang ang pwedeng maghatid sa kanya sa hotel. You sleep in that same hotel, Rafael? Of course not. Yun ang nakabook sa akin. Nakagagawan din niya. But when I found out that she's also sleeping on that the same room, I left her alone. Sa ibang hotel ako tumuloy. Bakit ko naman papayagan na magkasama kami sa iisang silid? Ang telepono mo. Bago ako nagpunta sa airport, ay sinurrender ko ang ilang gamit sa conference dahil siya na ang dapat dadalo. Nag-away kami at kinuha niya ang cellphone ko at inilagay niya sa kanyang underwear. Nasa hallway kami noon dahil paalis na ako. There were cameras all around the place. We can get a copy so I can use it against her. Hindi mo sinubukang kunin? Nakangiti si Cassandra na gusto yata siyang pagtawanan nito. Bakit ko kukunin? Mamaya lumabas pang hinahalay ko siya. May sakit siya, Cassandra. Idikan niya na yon. Isaksak niya sa pagkababae niya. Iisipin niyang yung ano ko yon? Ang bibig mo, Rafael.
I was just making you laugh. Hindi ka pa ba tatayo dyan? Baka akala mo nasa hotel ka. Pilit niya itong ibinabangon sa kasinilang mapusok na halik. Baka may biglang pumasok na nurse. Awat sa kanya ni Cassandra. Ayusin mo na ang mga discharge papers para makabalik na tayo sa Manila. Namimiss ko na ang mga anak natin. Ako, hindi mo ba ako namimiss? Pinuntahan nga kita dito sa Cebu. Anong klaseng tanong yan? Kunyari ay inis na sagot naman ni Cassandra. Nasaan ang telepono ko? Bibili na ako ng ticket online habang inaayos mo ang bill ko dito. Hindi na kailangan, love. Naghihintay na ang chopper ni Sian sa helipan ng hospital na ito. I-chopper? Nag-rent ka pa ng chopper papunta dito? Ipinagamit nila mismo sa akin. Si Bernard ang nandito habang wala pa ako, hindi ba? Alam nilang malapit na akong himatayin kung hindi pa ako nakabalik dito kaagad. Ang lakas mo rin, ano? We are also planning a new business partnership. Pero syempre, gusto ko munang i-enjoy ang pag-uwi natin sa La Union. Sa susunod na buwan na ako sasabak ulit sa puspusang trabaho. Isang matamis na ngiti ang pinakawala ni Cassandra bago siya lumabas sa silid para asikasuhin ang paglabas nila sa hospital.